Nilangaw ang isang controversial na rally na inaasahang dadagsayin ng mga taga-suporta, ngunit kabaligtaran ang nangyari ng halos walang dumating sa mismong oras ng pagtitipon. Ayon sa mga ulat, malaki ang inilaang budget at preparasyon para sa naturang event, ngunit hindi pa rin ito nabuhay ang interes ng publiko. Dahil dito, agad itong naging usap-usapan online kung saan marami ang nagtawag dito ng epic fail dahil sa kawalan ng tao sa lugar. Sa gitna ng kapalpakan ng rally, umarangkada naman sina VP Sara Duterte at Percy Sandana sa kanilang mga pahayag na may diretsahang panawagan kay Pangulong Marcos Jr. Mariin nilang iginiit na dapat nang harapin ng administrasyon ang mga isyung matagal nang ikinababahala ng publiko. Ayon pa sa kanila, hindi dapat baliwalain ang hinaing ng taumbayan at dapat ay magkaroon ng malinaw na aksyon sa mga problemang patuloy na bumibigat sa bansa. Dahil dito, lalong uminit ang diskusyon sa social media at sa larangan ng politika, lalo na't magkakasabay ang pangyayaring tila nagpapakita ng pagkakahati ng opinyon ng publiko. Habang may mga pumupuri sa tapang ng kanilang panawagan, mayroon ding mga nagsasabing bahagi lamang ito ng mas malalim na banggaan sa politika. Sa ngayon, nananatiling nakaabang ang sambayanan kung ano ang magiging tugon ng Pangulo sa mga hamong ibinabato sa kanya at kung paano nito haharapin ang lumalakas na panawagan mula sa iba't ibang sektor. Taong bayan naman. So, what's your message to the people na baka nako-confuse kung alin ba yung papaligan naming call? Saan ba kami pupunta? Bakit hindi pare-pares? So, panawagan natin sa Marcos administration, step up naman. Tutuhanin niyo yung pangako niyo. Hindi puro mga press release at mga press statement. Kinakailangan may makulong na big fish. Pangalawa, naririnig niyo ba sinasabi nitong balik ko ang bibig na to? Ano, Petrang karapatan na nanawagan ho siya doon sa tinuturong mastermind noong napag-utusang mag-insert sa budget. Nako, dito sa video na to, makikibalita ho tayo kung ano na nga ba ang kaganapan dito sa pagrarally nitong mga makakaliwa at pinklawan. Pero bago yan, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. Sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan, pampalubag loob ha, pampalubag loob. Ito ika nga kung gusto nyo magkasya, yung 500 pisong rekomendasyon ng DTI para sa Noche Buena ng bawat isang Pilipino. Ito mga kababayan, pwede naman pala ha, pwede pala yan. Natuwa lang ako dito kay Sir, approve. Ang ganda nitong ideya na to, pero ano ito ha, content lang ito, huwag yung gagayahin. Magandang ideya pero huwag yung gagayahin. Baka nakamanto ko, mahirap na, baka mag Noche Buena ho kayo, hindi sa bahay, no? Ito, panoorin ho natin mga kababayan. Kasi siyempre mga eksperto yung mga yan kuno eh. Ayun na. Yung 500 dyan, gawan mo ng paraan na may pang Noche Buena tayo ngayon. Yan. Ha? Yan. Dali, gawan mo ng paraan doon yung 500. Gang. Ikaw na bahala dumiskarte dyan. Basta pang Noche Buena 500 ha? Ayan. Ang dami nyo na. See? Ano mga nabili mo sa 500? Lahat na nabili ko ha. Yan. Grabe ano yun? Shell yun? Shell. Ang dami Meron pa yung spaghetti sauce yan ha. Sauce yan Ito dami pala sabi ng DTI. Dami mo nabili. may mayonnaise pa. 500 lang lahat to. Gaba. Two salad yan. Uy. Marami ka na mabibili sa 500 kapag kasama mo ng nakaw. Palakpakan ho natin. Yan ang yan ang mga malulupit, di ba? Anak ng toka, pero huwag niyong gagawin yan. Masama akong magnakaw. Pero itong si Sir, baka mapagalitan siya kay boss eh. Di ba? Mga eksperto nga naman na nagrekomenda na pwedeng ang Noche Buena na yan. Pwede naman daw. Yung 500 na yan, pang Noche Buena. Basta, samahan mo ng nakaw. Pag Noche Buena ko kayo sa kulungan. Huwag nyo gagayahin yan ha. Yun nga mga kababayan, nagtanaw tayo sa mga kaganapan diyan sa ginaganap na rally sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw na to. Mga ito, karamihan dito, meron naman totoo yung mga pinaglalaban dyan, especially yung mga supporter ni Bongbong Marcos. Totoo yung pinaglalaban na ng mga yan. No? Bayad yung mga yan eh. Kaya solidong-solido ho yung mga yan. Ito, panoorin mo natin to.
Eto mga kababayan, nagkaroon ng kaunting komosyon nung gusto atang ipasok itong mga tambol na to. Panoorin natin game. Tao talaga trumabaho itong mga ano na to, makakaliwa eh. Anong ginagawa nila, di ba? Oh, ano? Magtugtog lang ng mga bata. Pagpasa ng tambol, pinagbabawal nila. Oh. Layo pa ng Okay, pagbalyahan ka, Brad. Pagbalyahan ka sa mga pulis. Arlak, tumutugtog lang ang mga bata dito, no? Pero anong ginagawa nila? Bawal daw. Bawal. Tignan nyo ako kaibahan. Noong mga Duterte supporter dito sa mga... hindi natin malaman kung saan nanggaling itong mga to. Bawal daw, pero ayaw. Kampi daw sila sa mga masa. Kampi daw natin sila. Pero, Kampi nyo talaga yan. Kay John Vic Remulla yan. Nandiyan ba si John Vic ngayon? Masarap tulog yung John Vic. napakalinaw na ginagawa nila, no? Bakit inaalaw na yung korupsyon? Sinusuppress nila ang mga bata para i-express kung ano nararamdaman Makipagbalyahan ka, Brad. nila towards the corruption. Tigas Ano ka pong eh. grupo dapat yung magtatanggol, sir? Tambol bayan. Tambol bayan. Ano po ba dapat yung gagawin yung po dito sa Central? Ito ay basking ng mga bata na first time. Basking lang. Na First time makapunta. bata kayo, high school students, elementary school. Mga, ano to? Sa balitaan Sa kaya pinulot yung mga yan. Itong mukha na to. Yung mga ganyang klaseng mukha, mga estudyante, layuan nyo yan, ha? Kaya lalapis sa mga ganyan. Parang lahat po may kuha, ayos po tayo, no? Ayan, tabi kayo. Ako po, nandito lang po ako dahil 70 years old po yung tatay ko. Mula pa po nung dekada nila, no? Meron na pong nangyayaring ganito. Pinipigilan po tayo for self-expression. Artist po yung... Self-expression. O, hindi naman. Nung kami nag-rally, wala namang problema eh. Kayo lang naman, dami nyo kasing kaek-ekan eh. Salita na, bilisan na tapos uwian na. Anak ng toko, anong nag-rally yung mga Duterte supporter, binabol nyo, mawalang nga kayo. Yung talaga, lihitin mo, pinaglalaban kayo. Kung totoo malihitin mo, edi palakpakan. Pero kung nagpabulag lang kayo sa propaganda ng mga makakaliwa at mga dilawan, eh sorry na lang sa inyo. Wala kayong matatanggap na respeto dito sa PH Update. Tatay ko, ang ginagawa lang po siya, gumagawa lang po siya ng FG, mga art materials siya. Para Tagagawa pala ng FEG yung tatay niya, yung sinusunog. Ayos. mag-protest. Ngayon, andito po kami ngayon. Para tumugtog lang. Ipatato mo, madam. Ipatato mo. Asking, para ibigay yung mga mensahe. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Di ba? Kung ayaw nyo sumama doon sa mga rally na mga nag-rally noong nagdaang araw, yung mga DDS tsaka mga INC, sure na kayo magsalita. Pero ang dami nyo kaekikan eh. O ngayon, ang gawin nyo, ipatato nyo. Tayo ng mga batang yan, naglalit na rin sa korupsyon na to. O para sa mga pulis ha, maya-maya magkakabalyahan na dyan. Yan talaga magugulo yung mga yan. Pero pagka Duterte supporter nag-rally, pagka sinabing hanggang dyan lang. Walang hindi matitigas ang ulo. Pero mamaya yan mga kababayan, makakita kayo ng batuhan, balyahan, yan ang ano nila eh. Yan ang ika nga, dessert ng mga yan. Hindi kami papayag na ganyan. Kayo ba pumapayag ba kayo? Hindi ako makapaniwala. Ayun mga Ipatato mo, madam. pinapayaran natin mga pulis na yan. Sa ayaw sa gusto nyo matatapos ang administrasyon nitong si Bangag. Kasi pinipigilan tayo, di ba? Hindi ako makakapayag. Kaya kung kayo pumapayag, at kayo hindi magalit. Paano hindi matatapos? Anak ng tokwa, lumabas na si Saldico. Lumabas na si Amy Marcos. Ayaw pa rin magkaisa na sambay ng Pilipino na tanggalin na. Kaso pagka si BP Sara hindi nagnakaw, si BP Sara hindi adik. Bakit sinasama si BP Sara kaya wala akong mangyayari dito? Pagka hindi nagkaisa sambay ng Pilipino sa iisang adikain na ayusin ang administrasyon at naayusin tong bansa na to at sundin natin yung line of succession, walang maayos na usapan na mangyayari dito. Kaya nga, swerte itong si Marcos Jr. Ayaw ng mga makakaliwa at mga pinklawan itong si BP Sara. Pero kung ito, gusto ng mga makakaliwa at mga pinklawan at dilawan, tapos na usapan.
Ay, nakapagtanggol naman pala eh. Wow. Wow, maganda. Magaling yung mga to. Wow. May bitaw. May bitaw. Dapat dito tayo. yun Game. po. Pumunta po kami dito para ipaglaban po yung karapatan natin bilang isang Pilipino kasi ninanakawan na tayo ng mga nasa itaas. Dapat kumilos tayo. Kung walang kikilos, walang mangyayari. Saan na natin ngayon? Ayan. Brada, napakamura mo pa. Ika nga napakabata mo. Piliin mo yung mga sinasamahan mo. Baka maya-maya umakyat ka na ng bundok ha. Ingat-ingat ha ito. Ano po meron dito sa Rappler? Nasa Rappler tayo ngayon eh. Ito, si ate. Luneta, at nakikita nyo nga na dumadami na kaunti yung mga tao, so kumakapal na, pero hindi pa rin block yung traffic sa likod, so hindi Akala ko madami sila. pa rin natin alam kung papayagan ba sila ng police, but the organizers are calling on the people to go here to Luneta, and for that kung pagkakapunta ka dyan, baka susunod kayo yayain ng mga sa bundok na. we have David San Juan, convener of the Tama na network. Sa anong panuwa? Anong tama na network? Anak ng tao yung mga nasa Malacanang may tama. Anong tama na network? Nyo sa mga tao. Panawagan po natin na ituloy ang mga nakaschedule na marcha papunta dito sa Luneta. Yung mga nasa paligid po, pumunta na tayo rito. Tanggalin niyo si Marcos Jr. Tapos sundin natin yung line of succession ha. Pero kung ayaw niyong sundin yung line of succession, nandyan din si Marcos Jr. Ano yan? Pakawala din ni Marcos yung mga yan. Anak ng tao ko, mamaya, papakita ko sa inyo yung ebidensya na pakawala din ni Marcos Jr. yung mga yan. Mas marami, mas masaya para maigit natin ang karapatan natin na magprotesta. Mas maraming mas masaya. Ano yan, party? Anak ng tao ko, pambira kayo dyan. Magpaparty kayo dyan. Sa ngayon ay tila hinaharangan ng ilang pulisya na baka may basbas ng palasyo. So what's gonna be the setup? Kasi Meron ba kayong permit? Meron ba kayong permit? Kung wala kayong permit, talagang haharangin kayo. Ngayon, kung hinarang kayo ng malaki, ganun talaga buhay. walang, yung sasakyan tuloy pa rin eh. So ano yung message sa mga tao na will they be safe here? What's gonna be the setup? Bahain po natin ang Luneta. Kapag tayo marami na, hindi tayo mapipigilan ng kahit anong sasakyan, kahit ilang pulis. Yan ang problema. Lumalabas yung pagiging komunista. Pero noong mga INC, hindi. Pagka sinabing hanggang dito lang, hindi tayo pwede lumabas. Pagka sinabing mga DDS hanggang dito lang. Pero kayo, hindi mapipigilan kasi marami na. Anak ng tokwa, utak na utak komunista. Panawagan natin, panagutin lahat ng korap. Marcos at Duterte panagutin. Teka lang, nasama na naman si Marcos dyan. Hindi magnanakaw yung Marcos, yung Duterte ko. Marcos lang. Ano yung Marcos, baka nyo. Palit nyo si Baby sana. Wakasan ng mga political dynasties. Mangyayari po yan kung igigiit natin ang karapatan nating mga lampag at magprotesta at magpahayag na ating saloobin. Kaya kita-kits po dito sa Luneta, makibaka, wag natakot ang panawagan natin sa ating mga kababayan. Sir, what's your message to the leadership like SILG, the PNP chief, and even President Marcos? Sa local government unit, sa Manila City Government, hinahamon natin sila na panindigan na Huwag ka manghamon. Baka hindi mo naman panindigan yan. Makalaboso ka ba dyan sa hamon-hamon mo na yan? Sunduan. Kasi nakipag-coordination meeting tayo sa kanila. Ganon din sa MMDA. So, igiit rin nila sana sa pulisya ang karapatang magprotesta ng mga mamamayan. Tumupad sa napagkasunduan na maximum tolerance, pagrespeto sa protesta. Sa Malacanang, maximum tolerance, yung tipo kayo na magpagbalyahan kayo, manakit kayo, hindi sila gagante, ganon. Yang naman sa palasyo kay President Bongbong Marcos, hinahamon natin siya. Siya mismo nagsabi dati, di ba? Kung hindi raw siya presidente, kasama natin siyang magrarally. Di, Mr. President, kung seryoso ka dyan, pabayaan mo magprotesta ang taong bayan, utusan mo ang PNP na umalis. Pabayaang makapagprotesta ang ating mga kababayan laban sa korupsyon. Bigat Sino pa ba nandito? Sino pa ba yung mga personalidad na nandito? Yan mga kababayan. Sa Baguio naman ito, Baguio. Naku, ayan na matindi to. Pati si Benjamin Magalong, nangyari dyan. Sierra Madre. Ang bihira,
Nangyari Hindi dyan. na lang kaya sa kulungan, masyadong maraming nakain. Kulang pa, kasi maliit pa siya eh. Walang kwenta. Di pa tayo. Ito si Baliko ang bibig. Si Baliko ang bibig. Ito sa mga promotor dyan sa kabalbalan na yun. Baliko ang bibig. Anong balita dyan, ha? Ano po yung panawagan po nito? Ngayon po malinaw yung panawagan ng taong bayan. Una, dapat singilin at panagutin yung mga nagnakaw sa kabalikbayan. Naiinip na po tayo. Ayan ka na naman. Taong bayan ka na ng taong bayan. Ilang piraso lang naman kayo dyan. Taong bayan. Yan ang problema dito sa mga utak komunista na to eh. Taong bayan sila ng taong bayan. Ilang piraso lang. Inip is real. At hindi ito basta pagkainip. Inip ito na may kasamang galit. Kasi nga nakita natin, bilyon-bilyon, trilyon-trilyon ang ninakaw. Pero hanggang ngayon, puro dilis at sapsap pa lang ang nakukulong. Wala pa yung mga pating at mga balyena. So panawagan natin sa Marcos administration, step up naman. Tutuhanin niyo yung pangako niyo. Hindi puro mga press release at mga press statement. Kinakailangan may makulong na big fish. Pangalawa, Naririnig niyo ba sinasabi nitong Baliko ang bibig na to? Veteran karapatan, nananawagan ho siya doon sa tinuturong mastermind noong napag-utusang mag-insert sa budget. Nananawagan ho siya kay Marcos Jr. Sa naulo ka mo, Brad? Si Marcos Jr. ang mastermind na tinuturo nung turumabaho sa budget dyan sa House of Representatives. Tapos siyang pinag-i-step up, no? Step down dapat, hindi step up si Raul. Talaga. Tuloy. Talaga si Baliko ang bibig ko. So lalong madaling panahon, inaasahan natin na dapat panindigan din ng gobyerno na kanilang certify as urgent ang ating anti-political dynasty bill. Alam naman natin itong korupsyon, mahigpit ang pagkatali sa usapin ng mga dynasty sa Pilipinas. Kung dito gagawin ng administrasyon, lahat ng ginagawa nila pang press release at pampapogi lamang. So without that, we will not take this administration's effort seriously. At sa dulo, paalala lang sa BBM administration, kung hindi kayo mag-step up, patuloy na sisigilin kayo ng taong bayan at mas magiging matindi. Hero po pala nila itong si Marcos Jr. Dapat po pala si Marcos Jr. mag-step up. Ang tagapagligtas po pala na sambay ng Pilipino para dito sa mga utak makakaliwa na to si Marcos Jr. Palakpakan. Ang bihira. Ang gulo nyo. Ang gulo ng messaging. Ano ba talaga gusto nyo mangyari? Manawagan sa Malacanang na marami ng makulong na big fish? O singilin yung talagang mastermind dito sa korupsyon na to. Ano ba talaga? Ang gulo Ang gulo kayo. Kasing gulo ng panga mo. Tuloy mo. Ang paniningil sa inyo. Sa ating po mga kababayan, mag-ingat po tayo sa mga gustong mag-hijack ng ating galit ngayon. Kasi walang mag-hijack. Ano na to ako? Mga DDS pupunta dyan. Hindi naman kami mga siraulo. Wala sa tamang katinuan ang pupunta dyan sa rally na yan. Hindi nyo alam kung anong yung pinaglalaban eh. Pantakin nyo mga kababayan. Mag-step up daw si Marcos Jr. Pakulong na daw yung mga big fish. Yung sinasabihan mong mag-step up, siya yung pinaka-big na fish eh. Talagang to si Baliko. Hindi lamang kabad ng bayan ang ninanakaw. Ito lang music. Gusto ko yung may music yung may sasayaw-sayaw tayo eh. Ano ba yan? Gusto rin nakawin yung ating laban. Mag-ingat po tayo sa mga gusto na sila'y mapabilis ang pag-akyat sa pwesto. Teka lang, si BP Sara na yan eh. Kanina nangingi ka ng tulong kay Marcos Jr. Ngayon naman ngayon alam nyo na kung sino nagpondo ng mga rally nila na yan. Malacanang. Malaki malamang sa malamang. Malacanang. O kung hindi naman, Martin Romualdez. Inkahutsu kasi yung mga yan sa House of Representatives. Kung paano sa akin ng mga Duterte. Nagsasabuatan yung mga yan. Makakaliwa, dilawan, pinklawan, mga congressman at itong mga nasa Malacanang. Sila magkakasapakat dyan sa iisang layunin na mawasak ang mga Duterte. Kaya hindi natin, kailanman hindi natin siya asasamahan yung mga siraulo na yan. Kaya naman gamitin yung galit natin para sa kanilang sariling interes. Mag-ingat po tayo sa mga pwersang iyan. Tayo po ay pinapanagot natin parehong pwersa ng kadiliman at mukha mo lang madilim, Brad. Mukha mo lang madilim. Next. Ito si Magalong. Magalong to, si Magalong. Ito, di natin malaman kung ano utak nitong mama na to. Magalong! Isa lang po ang aking panawagan po because itong mga
iboto nyo ako sa 2028 senatorial election. Gusto pala mag-senador nitong si Ogan. Yan. Oh, game. Alice, we're here to unang-una to advocate for good governance, especially campaign against corruption. Kailangan tuloy-tuloy ang advokasya natin na ito dahil hindi dapat makalimutan. Unang-una, ang galit ang tao. Mataas ang mga emosyon. Dapat bumaba ka, nagpunta ka ng Luneta. Natoka anong ginagawa mo dyan sa yung mga tauhan mo dyan, di na makakadiretso ng Mindiola yan eh. Ang target kasi ng mga yun mag-Mindiola. Talaga si Magalong, hindi ka nakipag-coordinate na maayos. Very disappointed. Kaya lang, pakalimutan natin, lalo na 2.5 years. Ito na naman, kakaroon na election. Bigla na lang nagpakalat ulit ng pera. Nakalimutan na natin na itong nangyayari ngayon. And we vote the same people in government, corrupt politicians in government. Yun na nakakalungkot. At ayaw natin mangyari yan. Kaya kailangan talaga tuloy-tuloy ang laban. Tuloy-tuloy ang laban. And we have to fire up and make people angry. Angry, not in a destructive sense, but in a manner na talagang disciplined anger ang tawag natin doon, which is guided by principle, guided by commitment, guided by transparency, para hindi makalimot ang tao. Ano po bang masasabi niyo, Mayor? Ayun, para daw hindi makalimot ang tao, lipa na tayo. O ito na naman, itong Nay, wag ko kayong makipagtalo. Kung may permit kayo, di naman kayo babawalan ng mga yan. Tuloy! Tayo napapabayaan kami mag-marker. Ang usapan, Yes, sir. kayo ay Yes, sir. maximum tolerance. This is maximum disturbance. This is not maximum tolerance. Sir. This is maximum Inaabala po natin yung mga traffic po. Sige po. Ay, namimerwisyo pala itong mga ito, namimerwisyo. Ang gusto ko kasi niya, mag-rally sila, manggagaling sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila, tapos papasok sila, magsasama-sama, di ba? In-strategize na ho nila yan kung paano sila makakapunta ng Mindiola. Ay, nabasa kayo. Ang dahilan po nun ay dahil ayaw nyo kami pamarchahin ng mapayapa. Yung po dahilan. Marcha lang. Kung maganda kayo, tapos na po tayo magkapa. Mahaba pa ako para makarating. Step backward, tapos na ho tayo. Huwag naman ganyan, sir. Trabaho namin pa eh. Trabaho nila yun eh. Ano mga yan? Anak na to ka, puro makakaliwa ito. Ang ideoloya ng mga yan, kunin nila gobyerno. Walang gobyerno yung mga yan. Ang gusto nila, yung mga pinuno nila, sila umupo sa pamahalaan. Mga oportunista ang palaka yung mga yan. Naku! Itong si Sara Ilago. Sara, kumusta ka na Sara, ha? Matagal na tayo hindi nagkikita Sara Ilago. Ito, kikiki. Mas nuance yung call nyo as compared to the call of bayan na Marcos Duterte Rizal. Malinaw sa Gabriela na mukhang sa pagbabago ng sistema na ito, hindi na lang ito sa pangalan no? Pero malinaw sa amin na hindi Marcos, hindi Duterte, dapat magkaroon ng pagbabago sa sistema. Ngayon mga kababayan, alam nyo na yung promotion. Kung sakali kayo kabataan na lalaki, kunyari, dalawa yan Siyempre, kabataan, babae, lalaki. Pagka medyo hindi confused kayo sa gender nyo, hindi ko alam kung saan kayo mapupunta. Pero kung kayo ay straight, kayo ay babae at lalaki. Halimbawa, sumama kayo, kabataan ng pasok nyo dyan no? Pag kayo ay naging dalaginding na o naging tumanda na kayo, umabot na kayo ng 21, ay alis na kayo dyan sa kabataan. Kung kayo ay babae, Gabriela trajectory nyo dyan. Pagka kayo lalaki, mapipili kayo, marami yan. Merong bayad muna, merong bayad, iba-iba, marami yan. Diba? Merong, ano pa ba, yung mga iba't ibang dyan, bayad muna, basta marami ho sila dyan, nakalimutan natin Ano yan, kumbaga training ground nila kabataan. Pag medyo matanda na, kagaya nitong Sara Ilago, graduate na yan sa kabataan. Kaya ngayon, dahil babae siya, sa Gabriela ho ngayon siya nagigibaka.
Pero kung sakaling kayo ilalaki, marami kayong option. Pwede kayong mamundok o pwede kayong sumama sa kamatayan party list, pwede kayong sumama sa ang tawag dito, bayad muna, pwede nyo salihan yung mga yan. Ang ganda ho, no, meron silang promotion na nangyayari. O dati dyan sa Gabriela, ang ini-interview dyan, si anong pangalan no? Nakalimutan ko si Arlene Brosas. So, ngayon wala na si Arlene Brosas. Nandiyan pa naman. Siyempre, pahinga-pahinga na kasi napagod na yun kakarali. O ngayon, ang papalik kay Arlene Brosas, walang iba yan si Sara Ilago. Matagal-tagal pa hong pagkikibakang gagawin ng Al na yan. Basta layuan nyo lang, mga kabataan, huwag ko kayo sinasama sa mga yan. Masisira buhay nyo. Nakanto ko. Pinag-aral kayo, tapos maya-maya malalaman ng mga magulang nyo kumusta na kayo. Pero pakinggan natin, Sara Ilago. Taong bayan naman. So, what's your message to the people na baka nako-confuse kung alin ba yung papaligan naming call? Saan ba kami pupunta? Bakit hindi pare-pareho? Di ba? Lahat tayo. Wala ho silang linilito lang nila. Wala ho silang malinaw na messaging. Ang gusto lang ho kasi nila, para lang